Sir, normally ang familiar lang ang mga tao, no? It's the fasting, the sacrifice of that. Pero ano pa nga po ba yung mga iba pang do's and don'ts during Ramadan? Well, unang-una, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang layunin nito ay para ma-develop ang piety, no? Develop yung yung righteousness ng isang tao, yung kanyang pananampalataya. Kaakibat dyan ay may physical din na benepisyo dahil, kumbaga, dahil sa pag-aayuno ay matatanggal yung kanyang mga toxic sa katawan. Dahil alam mo naman sa isang taon ay walang pahinga ang ating katawan. So, ang fasting ay makakatulong para magbago ang parang immune system natin. Papasigla ito. Kaya uso ngayon yung mga tinatawag na intermittent fasting in the West. Okay yon, pero ang component ng fasting sa Islam ay nakakonect siya sa isang spiritual na gawain, no? So it's both physical cleansing but at the same time developing our spirituality. So yung mga do's and don'ts, una, bawal kumain sa araw, bawal uminom, at kontrolin natin yung ating mga sarili. Huwag tayong masyadong makamundo, huwag masyadong, ang tawag dito, yung mga nag-engage sa mga hindi mabubuting gawain. I-devote natin ang ating sarili sa pagdadasal, pagmumuni-muni, sa reflection, para sa ganon ay ma-assess natin yung ating sarili, kung ano ba yung mga pagkukulang natin itong mga huling buwan. Sana hindi na natin maulit kung negative yan. Kung positive, dapat mas madagdagan pa. Para sa ganun, we're growing progressively. No? So we're developing ourselves physically, but at the same time, we are also developing our spirituality. Sir, binanggit niyo na rin po kanina, no? One of the benefits of fasting is getting rid of the toxins dahil isang buong taon, walang pahinga yung katawan. So may health benefits siya. Alam natin na it's a new age, it's the age of social media. Recommended din po ba or encouraged din po ba yung social media fasting? Kasama din po kaya yan? Or may, ano na lang po yan? Voluntarily na lang po? Siguro, pwede natin normatively. Ako sa sarili ko siguro medyo magre-decrease ako ng sarili ko sa paggamit ng kung ano-anong mga social media apps and so on, para ma-devote sa mas mahalagang bagay. Pero mayroon kasing other side naman ng social media dahil source din ito ng balita source din ito ng mga information, source din ito ng research, and so on and so forth. So parang depende na rin sa tao yan ano ba, parang wasting time lang siya dyan or ginagamit niya yan for some productive purposes. So hindi tayo pwede mag-impose sa ating mga kababayan na mag-fast muna sila sa social media. Siguro yung mga parang ano bang uso mo yung salita? Pagmamarites o yung mga tawag dito, yung mga parang negative paggawa ng mga negative comments. So dapat siguro positivity lang lahat ngayong buwan ng Ramadan.